Hello. Good morning, Josephine Rosali. Good morning po sa lahat, no? At hindi pa tayo nakatulog, but very important pong ating pag-usapan sa ngayon. At ating pag-usapan sa ngayon, good news sa mga DDS. Oh, ito, you can now have a reason to celebrate. Kasi, bakit? Pinasagot po ng President ng ICC ang dalawang judge na gustong tanggalin ni Ginoong Duterte sa pagdesisyon kung sa tanong kung may jurisdiction or authority pa ba ang ICC sa kanya o wala. Ayan. Kaya makinig kayo ng maayos at maigi para na maintindihan natin lahat at wala po itong halong mga opinion na kung ano, konting opinion lang, simple opinion lang. Okay? So, the first fact of the matter is this. I-present ko muna yung utos ng President ng International Criminal Court. At nagkataon po na yung presidente ng Criminal Court, International Criminal Court ay hapon. Ito, si Akani, si Judge Akani, Judge President Akani. So ito po yung order niya. Ipakita ko sa inyo yung order niya. Yan. Palakihin natin para mabasa natin lahat. Okay. The plenary of judges of the International Criminal Court situation the Republic of the Philippines in the case of the prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. Public order concerning the request for the disqualification of Judge Rainy Adelaide Sophie Alapini Ganso and Judge Maria del Socorro Flores Liera from adjudicating on the issue of jurisdiction filed on 9 May 2025. Okay, yan po. Ito po yung order ni Judge Akani or President Akani. So the plenary of judges, ibig sabihin plenary, yung kapag lahat ng judge, marami sila, of the International Criminal Court, with the exception of Judge Rini Alapini Ganso and Judge Socorro Flores Lera. Ibig sabihin, lahat ng mga judges ng ICC ay nag-meeting. Hindi lang sinama yung dalawang judge na kinokontest, si Judge Rini Alapini Ganso at si Judge Socorro Flores Lera. Sabi, in the case of prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte, noting the request for the disqualification of Judge Rainy Adelaide Sophie Alapini Ganso and Judge Maria del Socorro Flores Liera from adjudicating on the issue of jurisdiction dated 9 May 2025, filed by Mr. Rodrigo Roa Duterte pursuant to Article 41, Paragraph 2, Subparagraph B of the Rome Statute, which is the application, seeking that the two judges be disqualified from pretrial Chamber 1 from adjudicating the defense challenge with respect to jurisdiction filed by Mr. Duterte on 1 May 2025. Recalling that pursuant to Article 41, Paragraph 2, Subparagraph C of the Rome Statute and Rule 34, Paragraph 2 of the Rules of Procedure and Evidence, the challenged judges shall be entitled to present written observations on the application. Request that Judge Alapini Ganso and Judge Flores Lira present any written observations by 1600 on 22 May 2025. Orders the Office of the Prosecutor to file any response to the application by 1600 on 22 May 2025. Ibig sabihin, yung prosecutor ay pinapasubmit din ng comment nila sa motion o request ng abogado ni Duterte na kung maaari umalis yung dalawang judge na si Judge Alapini Ganso at saka si Judge Flores. That a plenary session will hereafter be converted to address the application and orders the registry to notify all judges of the application. Aba, lahat ng mga judge pala binigay, no? Kaya yan ang pirma ni Judge Tumuco Akani, President, The Hague. Okay, The Hague. So, yan po ang ating bagong
bagong development sa kasong yan. So, bago ko na ipakita ko na si Ginoong Duterte. Yan po, si Ginoong Duterte. So, ang aking kunting opinion lamang dito. Bakit nangyari ganon? Ang tanong, bakit po pinasagot ng President ng ICC ang dalawang judge na sina-challenge o dinidir ni Digong Duterte sa pamamagitan ng kanyang dalawang abogado na si Attorney Nicholas Kaufman at saka si Mr. Professor Dow Jacobs. Bakit? Kasi ganito po yun. Ibig po sabihin, Marian Julian ay nakakitaan ng plenary. Ibig sabihin, hindi lang president ang nag-utos, kundi plenary. Lahat ng judges, kasama din yung ibang judge sa mga ibang pre-trial chamber, mga judge sa trial chamber, ibang judge sa mga iba pa kasama, marami sila sa appeals chamber. So, na-decision na nila na mayroong merito ang hinihingi ni Ginoong Duterte na kung maaari umalis sa kaso ni Ginoong Digong Duterte ang dalawang judge na yon. Pero yung hinihingi pag-alis ay doon lamang sa tanong kung may jurisdiction ba ang ICC o wala sa kanyang kaso. At kung matapos yung issue na yan at masagot na, babalik naman sila para doon naman sa ibang issue, ibang tanong. Ano namang mga tanong doon? Tungkol naman sa kung guilty siya o hindi. May mga ebidensya ba o wala? Ibang tanong yun. At saka nais ko lamang iklaro po sa inyo na yung tanong kung may authority o wala ang ICC sa kanyang kaso ay hindi po technical matter yan. Yan po ay substantive matter. At hindi po, kung kailangan po na mayroong authority ang isang korte sa isang kaso para magiging kilalanin at may authority na ngayon ang kanyang desisyon o husga. Okay? So, Pinoy RN, good morning. So, ngayon, ito po ang dahilan kung bakit ang hinihingi ng mga abogado ni Duterte ay napagbigyan at nasasabi ko na may sustansya. Kung may sustansya, ang ibig po sabihin ay talagang karapat-dapat pakinggan. Ngayon, ang sustansya po ng argumento ng dalawang abogado ni Duterte ay ganito po. Pero bago ko isasabihin, ipakita ko rin po sa ngayon yung motion ng dalawang abogado ni Duterte sa paghingi sa president ng ICC na sabihan ang dalawang judge na kung maaari, umalis na sila sa kasong ito. So ito po yun. Share screen natin. Okay. Ay, si Judge Otomi pala yan Share screen natin ulit. Iba yan. Hindi, pinabalik lang natin. Lipat ka natin ito. Ulit. Hindi po yan. Ito po yung motion ng mga abogado ni Duterte. Ay, remove. Stop screen. Tapos, share screen. Ito na siya. Bakit ganun pa rin? Ayun. Remove. Stop screen. O ito po yun. Share screen. Tingin ko hindi na ako magkamali. Yun na yan. So, ito po yung motion ng abogado ni Duterte. Ang title niya is Corrigendum to request for the disqualification of Judge Rainy Adelaide Sophie Alapini Gonzo and Judge Maria
del Socorro Flores Liera from adjudicating on the issue of jurisdiction of the ICC over the Philippines. Title of the case, in the case of the prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. So, source, the defense for Mr. Rodrigo Roa Duterte. So, ang hiningi po nila dito ay, pakita ko lang pero i-shortcutting ko na lang ang kwento. Ang hinihingi nila dito ay ganito po. Bago po ito nangyari, may nangyari po na question na tanong kung may jurisdiction ba ang ICC o wala sa kaso ng Pilipinas. Yun po ay nangyari noong 2001. Ito po ay nung nagsampa sa Office of the Pre-Trial Chamber Judges ang the prosecutor's office ng request para bigyan sila ng authority to investigate into the situation in the Republic of the Philippines. So pag sinabi niya situation, ang tawag na sitwasyon. Ha? Tapos, ang kanilang katwiran ng Office of the Prosecutor ay may jurisdiction o may authority ang International Criminal Court sa paghawak sa kasong yan at magbigay ng husga, paglilitis at pagbigay ng husga, sapagkat ang rason lamang ng Office of the Prosecutor, sapagkat yung mga krimen na nakasangkot dito ay nangyari nung sa panahon na miyembro pa ang Pilipinas ng Rome Statute o ng International Criminal Court. At kailan yun? Mula November 1, 2011 hanggat March 16, 2019. Yun lamang po ang kanilang katwiran. At dagdag niyan, kinatwiran din nila na sa loob ng panahon na member ang Pilipinas ng ICC ay nakapag-anunsyo na, nakapag-declare na ang Office of the Prosecutor ng desisyon nila na magsasagawa sila ng tinatawag na preliminary examination sa sitwasyon sa Pilipinas. Okay? Yan ang katwiran nila. Tapos itong dalawang judge naman, tatlo silang judge sa pre-trial chamber. Pero itong dalawang judge na si Judge Maria del Socorro Flores Liera at saka si Judge Rene Adelaide Sophie Alapini Ganzo ay dalawa sila sa tatlong judge na nagdesisyon na umayon sa argumento ng Office of the Prosecutor na may jurisdiction nga ang ICC sa Pilipinas. Sa katwiran, dalawang katwiran. Number one ay dahil na nangyari ang mga krimen na sakop sa tinatawag na crimes against humanity ay nangyari sa panahon na kasapi pa ng ICC ang Pilipinas mula noong November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Pangalawang rason nila ay sapagkat sa panahon na yun, or to be exact, February 8, 2018, ay nag-anunsyo ang Office of the Prosecutor na magsasagawa sila ng preliminary examination. Therefore, because of that, the fact na may jurisdiction ng ICC sa krimen at nagkaroon ng pag-aksyon ang Office of the Prosecutor noong February 8, 2018, ay desisyon ni dalawang judges ay si Maria del Socorro Flores Liera at saka si Judge Rene Adelaide Sophie Alapini Ganzo, may jurisdiction daw ang ICC. Okay? So, yun po yung decision ng dalawang judge na yan ay dahil po sa application sa request ng Office of the Prosecutor. Kung ganon, may partisipasyon bang Pilipinas dyan? Wala po. Hindi man lang tinawag ang Philippine government na, mag-argumento kayo, sumagot kayo sa request ng Office of the Prosecutor na magkaroon ng investigasyon sa Pilipinas. Hindi man lang tinawag. So nangyari, na-desisyonan yan na one-sided. Naniwala lamang dalawang judge na ito. So ito naman ngayon ang paghiling ng mga abogado ni Digong Duterte na umalis na lamang ang dalawa. Although sinasabi ng mga abogado ni Digong Duterte, hindi naman po kami ma'am nagdududa sa inyong dalawa. Pero sa amin lamang po kasi para magiging patas kasi may pagtingin naman po ang buong
ang mga Pilipino na kasalukuyan nanalo pa nga ang akusado sa pagka-mayor na landslide, overwhelming, ay ayaw namin sasabihin na baka pinagdududahan na kayo ng mga judges nito mga Filipino people. So ngayon, mas maganda pa ho, umalis na lang kayo para wala ng klarong suspetsa. Hindi naman namin sinasabi na magiging bias kayo laban kay Duterte. Ganun pong kanilang hiling. At nung una, humiling na sila pero binasura ng pretrial chamber. Ano ang rason? Ang rason po kasi nasa batas ng Rome Statute ay bawal humiling sa judge na umalis ka sa court. Anong dapat sa kanilang batas sa Article 41, Paragraph 2, sa Paragraph A ay sinasabi doon, kung gusto mo magpaalis ng isang judge, doon ka pumunta sa president ng ICC. Doon ka humingi ng tulong. Kaya doon sila pumingi ng tulong. Kaya ang pangalawang motion ng mga abogado ni Duterte ay ang tinawag na corrigendum. Ibig sabihin corrigendum ay Latin word yan ng corrected. So sa English corrected. So kinorek na lamang nila ang kanilang request at doon na nila pinasa sa president ng ICC. Nagkataon naman ang president ng ICC ay hapon. So ngayon, inipon niya ang lahat ng mga judges, nag-usap sila. Ano sa tingin ninyo yung request ng abogado ni Duterte? Pagbigyan o hindi? So ang naging desisyon nila, pinagbigyan at binigyan ng utos ang dalawang judge na sumagot sila sa hinihingi ng abogado ni Duterte. So ibig sabihin po, may sustansya pala yung argumento ng dalawang abogado ni Duterte. Ulitin ko lang, ang argumento nila, simple lang. Ma'am, ang akusado may hiwalay na karapatan na hiwalay po sa kanyang bansa. Ang bansa niya may karapatan na mag-question ng jurisdiction or authority. Pero kahit na may decision pa dyan, sa bansang yan, hiwalay din po yung karapatan na tanging karapatan lamang ng akusado na humingi ng tinatawag na question. Kung may authority ba kayo, wala. Ngayon, akusado na naman po naghihingi. At sa ilalim po yan ng Article 19, Paragraph 2 ng Article 19 ng Rome Statute. Yun, sa Article 1, bansa ang humingi. Dito naman, Article 19, Paragraph 1 ay sa bansa lang yun. Article 19, Paragraph 2 ay sa akusado naman. So kahit sinong akusado, may hiwalay siya na karapatan na kikwestiyonin kung may authority ang ICC o wala. Kaya doon nila nilatag. At dahil karapatan naman po ng Mr. Duterte yan, ayaw naman po namin na malagay din kayo mga judge sa balag ng alanganin na sususpetsahan kayo ng mga mamamayang Pilipino at isipin mo na lamang na majority inelect pa siya na mayor ng Pilipinas. Majority, hindi lang 10% na nata, wala pang 10% na nakuha ng kalaban na boto. So 600,000 plus ang boto niya pagka-mayor. Kasama siya inargumento din nila na ang buong Pilipinas, ang majority ng mga in-endorse ni Mr. Duterte na kandidato ay nanalo. So ibig sabihin, nais ipaparating ng mga abogado ni Duterte sa ICC judges na ganito po yun, ma'am. Ang ICC po ay pumapasok sa sitwasyon ng mga alinmang bansa para tulungan ang mga mamamayan laban sa mga mapang-api na mga pinuno ng kanilang bayan. Diyan po binuo sa prinsipyo ang ICC. Ngayon po, paano mo sasabihin na nakakatulong po kayo sa mamamayan ng bayang Pilipinas? Kung ang mga mamamayan mismo sa bayang Pilipinas ay gustong-gusto hinalal nila ang lahat ng inendorso ni Duterte. So, ganun po powerful ang argumento ni Duterte because of the election that resulted. So, because of that, nagdesisyon na ngayon ang ICC President na nagkataon na hapon. At lahat sila ay nag-meeting, lahat ng judges. Iyon ang desisyon. So, ibig sabihin, maganda ang pag-asa na nakaatang ngayon sa mga balikat ng mga DDS o mga supporter ni Duterte. At maganda rin yan
ang chance na ngayon na makakauwi na at makakasilbi na siya na magiging mayor ng Davao City. Chance lamang. I am not concluding. Chance lamang po yan. Pero kung tatanungin niyo ako, ang aking opinion po ay sigurado na yan na mananalo. Kasi nga, ang exercise ng jurisdiction, ang pagganap o paggawa, kung kailan na gumalaw. Ibig sabihin gumalaw, kung kailan gumalaw ang korte, ay wala na, expire na. Parang kagaya lang sa murder case na nangyari sa Davao City, ang RTC sa Davao City ay may jurisdiction or authority na lilitisin ang lahat ng kaso ng murder o rape sa loob ng Davao City. RTC Davao lang ang pwede makagalaw niyan. Yes, walang question, may jurisdiction. Kagaya sa ICC, may jurisdiction sa kaso nagawa. Ang tanong naman, makakagalaw ka ba? Pwede mo pa masagawa ang iyong kapangyarihan para maghusga? Yan ang tanong. Kung sa murder o rape na nangyari sa Davao City, kung lumampas na po ang 20 taon na sa ilalim po ng ating Article 90 ng Revised Penal Code na nagsasabi na kung paglampas na 2 taon sa kaso na may punishment na na serious offenses ay 20 years po. Pag lumampas ng 20 years, hindi na pwede kakasuhan ang tao. Kaya nga kung mayroong kaso dito, dapat hindi pa maglampas ng 20 years, ay kakasuhan kagad. So, in this case naman, nag-expire na rin ang karapatan ng ICC na maglilitis kay Digong kasi lumampas na nag-expire na kasi natanggal na siya, hindi na siya member ng ICC noong March 17, 2019. So simple as that. Yan lang po. Matibay ko pong pananaw at panindigan, nakabase po sa aking lohika, nakabase po yan sa batas. Ang batas po niya nagsasabi ay Article 12, Paragraph 2 ng Rome Statute na nagsasabi, pwede lamang makapagbigay ng power to investigate sa prosecutor ang International Criminal Court pre-trial chamber judges kung only if the state where that person is a resident or a national or a citizen is still a member of the Rome Statute. State parties ang tawag. Okay? Yan lamang po ang magandang balita at magandang salamat po. Mayap aabak. Abak na. Teacher's Pet TV, Dr. Toto, yung prosecutor ni Tatay Digong, siya pala ang may malamang may kaso. Ay, isasunod ko na ibablog. Magantay kayo, ibablog ko ulit yung prosecutor, ha? Kasi para malaman niyo kung anong istorya. Si Teacher's Pet TV, good morning po, Sir Toto. God bless. Mr. Romualdez Tambi, maganda na naman topic. Salamat po. Mr. Romualdez Tambi, young. Crispin Rivera, mayapa-aba, Dr. Engineer, Turador, Kausig, mabuhay po kayo. Pinoy RN, good morning, Dr. Toto. Marian Holian, okay. Maraming salamat. Paki-share para naman mayroon naman good vibes. Ito, sa larangan lang ng katarungan. Ha? Hindi naman ako nasasabi na talagang kumakampi ako kay Duterte because of Duterte. No, kumakampi ako sa kanya because the law is favoring him. And I do not want that our law in the Philippines are being offended and insulted by the fact of neglecting the requirement of warrant of arrest from our local courts before arresting Mr. Duterte and bringing him straight to The Hague. Yan naman po. Magandang umaga po.